Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakagulat na balita. Former President Rodrigo Duterte sasampahan ng kaso. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang gagawin lahat ng mga politiko para lamang mabilanggo ito si Tatay Digong na ito. Dahil makikita natin mga kaibigan, ngayon pa lamang ay pinapatumba na nila ang kanilang magiging katunggali sa susunod na eleksyon. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na ayaw nila muli na maupo si Tatay Digong dahil alam nila na mawawala ang pulburon at Mary Jane sa bansang Pilipinas. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang gagamitin nga lahat ng mga politiko ang kanilang mga connection, ang kanilang pera para lamang mawala na sa mundo itong si Tatay Digong at mabilanggo ito ng habang buhay. Kaya naman ngayon ay kahit ano-ano na lamang ang sinasampa at pinapataw na kaso sa kanya na hindi naman totoo. Dito nga natin makikita mga kaibigan na maraming netizen ang umalma at talagang bineltahan ang mga tambaluslos ng mga politiko na ito na sobra na ang ginagawa kay Tatay Digong at VP Sara Duterte na kahit magsama-sama pa sila ay hindi nga sila mag-uubra sa dalawang magtatay na ito ng mga Duterte dahil talagang nakasuporta ang taong bayan sa kanila. Talagang ibang-iba ang pamumuno ng administrasyon ngayon kaysa sa administrasyon sa pamumuno ni former President Rodrigo Duterte. Kaya naman ipakita natin ang matinding suporta kay Tatay Digong. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Anong basa nyo dyan sa mga ganyan accusations? Ano ba yan? Indication ba yan na mukhang kabado itong mga to sa ICC? O yan, mukha daw kabado sa ICC. Dinig nyo po, may audio na. Okay na. O sige, o tuloy. Definitely, no? Nakikita nyo yung nararamdaman mo yung nervyos at Ito, nag-uusap yung dalawang fake news. No, nararamdaman mo daw yung nervyos. Paano nyo nararamdaman yung nervyos ni PRRD? Magkatabi kayo matulog ni PRRD? Kayo ba yung nagsasama? Nag-live-in ba kayo? Paano mo nalaman na ninenervyos? Sige nga. Magbigay ka ng ebidensya. nila dun sa mga pangyari. Pero again, part yan ng communications plan nila. While they may be defending si Duterte, pero nagkaano sila ng sympathy. Ayun! Ito ang narrative ng mga dilawan kontra DDS. Nagdinidepend si PRRD pero nagpapaawa. Excuse me, nagpapaawa ba kami? Kasi sinasabi nga ni PRRD, hindi siya natatakot eh. Kayo talagang dalawa kayo. Parehas kayong fake news eh. Hindi, honestly, naramdaman nyo bang nagpapaawa ang mga Duterte? Nagpapaawa yung mga followers niya? Saan ba nakatira itong dalawan? Alam mo yung mga dilawan vloggers? Yung mga dilawan personality? Parang hindi nakatira sa sa Earth. Lalo na yung Darian ba yun? Hindi ko alam. Yung kanilang mga analysis, hindi ko alam kung saan pinulot. Parang ang layo sa katotohanan. Diba? Kinukuha nila na parang aping-api si Duterte na... Yan na namin sinabing aping-api si Duterte. Tanga. Ay, sorry po Hindi para sa akin tanga eh. Ewan ko to. Ikukulong ng banyaga, ganito. Hindi yun. Hindi namin narrative nakawawa si PRRD dahil ikukulong ng banyaga. Karapatan ni PRRD na litisin ng mga Pilipino at hindi banyaga. Karapatan, iba yung karapatan, iba yung kawawa. Sa katunayan, matapang kami, mali kayo. Hindi kami nagpapaawa. Tanga. Tanga nito. Kaya nga, kailangan ko ibalik. Teka muna. That same person that you are defending is a monster. Ano mo na lamang monster? Aso ko yun eh. Monster eh. O sige. Tingnan natin. Paano mo nasabing monster si PRRD? Libo-libo pinapatay niya. Naalala
Tignan nyo yan kung paano siya mag-speech nun. Okay lang. Tanga rin. Pasensya na. Hindi naman mura yung ibig sabihin ng tanga stupid. Hindi po mura yun, ano? Pero, libo-libo daw ang pinapatay ni PRRD. Anong ebidensya niya? Speech. Palagay ko, ito si Trillanes, ito ang nagpayo kay Castro mag-file ng grave threat. Kaya po, pareha sila eh. Isipin mo, yung speech, yun ang ebidensya nila na nagpapatay. Si Castro naman, yung speech, ang ebidensya sa grave threat. Ay, parehas bobo. Nagsama-sama yung mga dilaw na bobo. Oh. Ha? Hindi, sigurado ko eh. Joe Marbero, kumakahol na naman. Sigurado, kakahol to. Kakahol tong dalawan to. Ha? Ganyan yan eh. Pagtalunan, oo, kakahol. Hindi, tsaka nagpapalakas kay Marcos to eh. Oo. Ha? Walang patutunguhan sa dilaw to. Wala. Papalakas to. Ha? Panay nga puri niyan kay Marcos ngayon eh. Oh. Dati, binabanatan niya yan. Ewan ko ba dyan? Oh. Murahin niya kung sino-sino. Tapos ngayon, parang paawa effect. Hindi, I will keep on reminding the public of what kind of monster Mr. Duterte is. Sige, paalala mo na, ipaalala. Good luck sa'yo. Takbo ka senador para malaman natin. Naloko mo lang yung taong bayan nun eh. Ha? Nakuha mo kasi maraming galit. Ito, tatandaan nyo. Ha? Wag tayong boboto sa politiko or basta na lang maniniwala sa balita dahil galit kayo sa isang tao. Kasi ito, nanalo lang ito dahil paano-ano nun eh. Ha? Paukod-ukod. Oh. Nag-ano-ano lang yan. Bakit? Kasi galit ang tao nun that time kay Cory. Oh. Siyempre, akala nila pinagtatanggol. This is our hero. O, tingnan mo kinalabasan. Matuto sa pusa na tayo, ha? Hindi ibig sabihin pinagtatanggol at kinakalaban yung galit natin, epektibo. Iyan po ay isang magandang halimbawa. Para hindi nila kaawaan yan. Di ba? Kasi walang awa sa inyo yan. Kahit yung mga pondo para sa pandemic nun, pinagkakitaan nila, pinulsa nila yun. Binulsa mo ni PRRD. Oy, demanda nyo. Hindi, ang tanong, may ebidensya ka. No? So yung ganun, it's a battle of narratives eh. At this point, sila ngayon gusto nilang i-draw out yung sympathy, ina-agitate nila iba't ibang ina-atake nila yung administrasyon. So kumaga, ganun, they're hoping na makuha nila yung simpatsya ng taong bayan. But the difference between now at nung ginagawa nila noon, nung nakapwesto sila, ay kontrolado nila yung buong propaganda machinery. Noon talagang mainstream media, social media, talagang buong-buo. Kaya ang hirap namin. Ano ka? Tanga ka rin. Kakambi ba ni PRRD yung mainstream media? Ibinabanatan nga ni Saan ba galing ito? Ito ba kamote kinakain o kanin? Hindi kayo makano sa mainstream? Wala na talaga itong mga ito. Makapag-penetrate sa taong bayan. Ngayon, wala na. SMNI na lang yung ano nila. Kailanganin pa. Hinahabol pa. Pinasuspend pa. O nga, nabigyan naging press freedom issue sa SMNI. Alam naman na napaka-partisan in favor of Duterte niyan. Isa pa itong loko-loko. Ha? SMNI na lang daw ang nagtatanggol. Sabi nitong vlogger na ito, SMNI na lang nagtatanggol, nagdedelikado pa. Obvious naman daw na partisan yung SMNI. Teka muna. Huwag tayo magbiruan. Obvious naman lahat eh. Ba't ikaw ba? Hindi ka ba mukhang partisan sa dilaw? Oh, di ba? Real talk. Huwag tayo kasi gano'n naman talaga eh. Oh. Huwag mo sabihin maka-DDS ka. Tanga. Huwag mo sabihin maka-Marcos ka.
Pare-parehas lang tayo, Brad. Siyempre, may opinion ako, may opinion ka, may pinapaniwalaan ng SMNI, may pinapaniwalaan ng GMA. Ito lang ang issue. Lahat tayo iba-iba. Okay? May DDS, katulad nyo, dilaw. May katulad nung pula. Dito lang magtatalo. Ano? Ebidensya. Okay? Kasi madaling magparatang, sasabihin ko opinion ko, ikaw ganyan, ikaw ganyan, ikaw ganyan, ikaw ganyan. Sasabihin nyo opinion nyo, si Duterte ganyan, ganyan, ganyan. Sasabihin nyo iba, si Marcos ganyan, ganyan, ganyan. O, sasabihin namin, ang dilaw ganyan, ganyan, ganyan. Lahat tayo may sasabihin. But at the end of the day, ang bottom line, ebidensya. Kasi kung wala, lata kayo. Kung wala, ampaw kayo. Normal. O, naiintindihan? Kaya nga ako may problema talaga. Pag sa nagbabalita, walang ebidensya. Magkakanya-kanya tayo. Pagbibintangan kita. Oh, pwede kitang pagbintangan, kaliwat kanan. Ang tanong, may ebidensya ba ako? Wala. Hindi ko gagawin. Di ba? Oh, kaya wag din kayo magsalita dyan tungkol kay PRRD kung wala kayong ebidensya. Kasi ngak-ngak lang yan. Pinapakita nyo lang yung laman ng utak ninyo, hangin. Pag nagsalita kayo, walang ebidensya. Oh. Ito si Senator Bato, kinakakitaan niyo ba ng kaba? Kumbaga, palagay ko, ramdam naman na hindi niya naman na kayang maitago. Ang problema kasi dito sa mga ito, naalala ko kasi how they look nung panahon nila, kung gaano kasisiga Di ba naalala mo yan, Christian? Di ba yung kasisiga na Bakit ikaw, nagkudeta? Binanggaan nyo nga yung OCUD Sino siga? Hindi, ano lang. Kung hindi nyo ba binangga yung OCUD, magiging senador ka ba? Real talk. Iyan ang problema. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong aanib dahil kunwari, ito pangkalahatan, hindi lang kay Trillanes. Aanib sa isang tao dahil pinagtatanggol yung kung saan kayo galit. Tatandaan nyo, may self-interest, may agenda. Ulitin ko. Sa tingin nyo ba, naging epektibo siyang senador? Lesson learned. Matuto na po tayo, ha? Akala mo, mga manok lang yung pinapatay Di ba? May mga sunugin niya yan. Ganito. May ebidensya ka na may parang manok na pinapatay. May sinunog ba? Kaya sabi ko sa inyo, alam mo, madali magbintang. Magdaling magngangawa gaya nito. Tanong, ebidensya. Wala kang ebidensya, di ba? O, kung may ebidensya ka, sampahan mo ng kaso, tapos. Ganun lang yun Kaya yung ibang nagngangawa kasi walang ebidensya. O, sige nga. Asaan ang pinatay ni PRRD at sinunog? Kahit hindi lumalaban, palabanin nyo. Parang bigyan ng baril. Diba sabi? Bigyan ng baril. May mga ganun mga eksena. Tapos sinabi, ginawa ba? Anong gusto nyo? Pag naglaban ng ang drug lord, ang drug addict, sino mamatay? Police? Real talk. Ang ibig sabihin lang po, figure of speech yun, na, teka muna, hindi pwedeng pulis ang mamatay dyan. Ewan ko, tatahol lang ata ito ng tatahol Ngayon, nanginginig kayo sa takot? Di ba? Hindi ba kayo, yun na lang, basic Kung pinalaki itong mga ito ng maayos, dapat sinabi nila kay Duterte, Mr. President, kung pinalaki kayo ng maayos, hindi nyo binangga yung hotel. Nangihingi daw. Katakot. Dug.
Ay, nako. Duterte pa, matatakot sa'yo? Matanda na lang yun, hindi ka nung kaya one-on-one. Pero pag kay pulong ka tinapat, may kalalagyan ka. Mali yan. Kung gusto talaga nating tanggalin yung droga, iba ang paraan, di ba? Ano? Banggain ng hotel. Ang dami niyong alam eh. Oh. Kung gusto natin tanggalin talaga ang droga, hindi yan ang paraan. So anong paraan? Marami ka palang alam eh. Ba't di mo ginawa nung senador ka? O, takbo kang presidente. So, try mo rin tumakbo ngayon. Sisiguruduhin ko hindi ka mananalo. O baka sabihin mo grave threat yan. Hindi, laos ka na kasi talaga. Hindi ka mananalo. Huliin natin yung mga drug lord. Kaso yung mga drug lord, kaibigan ni Duterte. Di ba? So untouchable. Kaya nga, si Acerdo tuloy yung pinahuli. Kasi naglakas loob siya na nahabulin yung mga drug lord na kapartner ni Duterte. Eh di binaliktad siya. O yung mga kaibigan daw ni Duterte, mga drug lords. O, ano ebidensya mo? Yung picture ni PRRD kumakain siyang pulburon. O. Yung ba? Eh, sarap nun. Natikman nyo na ba yun? Goldilocks? Sarap nun. Isa sa pinakamasarap na pulburon yun. Tikman mo, Trillanes. Hindi ka mag-uutak kamote. Tikman mo yung pulburon na yun. Ito naman isang sangayon lang sangayon eh. Alata mo may kinikilingan din eh. Tapos magagalit siya sa SMNI na may kinikilingan di umano. Ay, tanga. So, Oo, di ba? Feliz Nel. Sabi niya, parang ang linis niya. Eh, yun nakakainis sa mga ito eh. Kayo nga magsabi sa akin. Wala namang sundalo to eh. Saan ba yan nakilala? Ba't ba naging senador yan? Ang linis mo, Brad. that's the tragedy of the matter. Okay, so tama ba mukhang exciting itong next few months dahil may mga inaantabayanan including yung possible issuance of an arrest warrant? Hindi ba educated guess nyo? Ayun, yan ang gusto niya eh. Ay, itong vlogger na ito, atat to sa ano eh. Ha? Atat to sa arrest warrant ni PRRD. Sige, napawalang sala siya kay Castro, magsumbong kayo sa ICC. Ha? Hindi, ito, vlogger, ikaw vlogger. Ikaw ex-senator. Hindi nyo kaya Duterte. Tanggapin nyo. Tanggapin nyo, bitter kayo. Tanggapin nyo, hindi nyo kaya Duterte. Anong gagawin? Parang yung mga bata. Sumbong sa ICC. Sumbong kayo sa ICC. Sige na! Yan naman ang gusto nyo eh. Parang mga bata. Yes, most definitely ang ating mga educated guests, sa second quarter mangyayari to. But these things, again, are not happening in a vacuum. Meron pa siyang educated guess, second quarter mangyayari yun. So, March, April, May, June. Yung arrest ni PRRD. Aabangan namin yun ha. Pagka hindi, banggain mo yung hotel. Sige, tuloy tayo. Hindi natin expectin na itong Duterte camp ay ano na lang, hihiga na lang, susuko na lang. Hindi, lumalaban sila. In fact, they have initiated yung kanilang destabilization plot. Nag-intensify yan during the last few weeks of December. They took advantage of the holidays to... Isa na naman fake news. Ayan ang sinasabi ko eh. Yan ang mahirap sa nagbabalita nang hindi mo babaka pa ng ebidensya. Anong mangyayari sa'yo? Di trililing. May destabilization daw si PRRD. Ginagamit yung tapos sinamantala pa lang daw during the holidays na nakabakasyon. Maganda yung kwento mo. Bida ka dyan. Kwento mo yan eh. Natural, bida ka dyan. Tanong, asan ang ebidensya mo? Laglag. Binibintang. Yung destabilization, hindi.
to catch the Marcos administration off guard. So ito ngayon, yung agitation sa ranks ng military. Agitation daw sa ranks ng military. Ano yan? Haka-haka mo. Sabi sa'yo ng source mo. Sabi na kung sino-sino. Kwento mo lang yan. Labas mo ebidensya. Kung gusto mo kaming maniwala sa'yo, ang DDS naghahanap ng ebidensya, ilabas mo ebidensya mo. Sinong ina-agitate? Tanga. Ano yan? Sabi ko nga, hindi pwedeng i-underestimate yan. Hindi pwedeng sasabihin, mga ilang retired lang naman yan. Wala mga tao yan. Hindi. Kasi yan ay nakaka-influensya. In fact, they mirror sometimes the sentiments. Tapos ngayon, napansin ko, compared dun sa panahon namin nung sa Oakwood, ngayon, mas madali kasi yung agitation sa mga chat groups. They can get away with it, no? Inano mo yung Oakwood? Galit ka sa agitation ngayon, pero yung agitation yun nun sa Oakwood. Ano tawag sa'yo? Hindi ako nagtatanong, hindi po ba daw standard yun? Mas madali nga lang daw ngayon kasi may group chat na. Kung may group chat nung panahon mo, hindi ka sana senador. Bakit? Hindi nyo na kailangan banggain. Drama. Ano ba namang kadramahan yun? Diba? Real talk lang. Naglalabas sila kahit na mga fake news, mga ano. Ano ba fake? Ano bang definition mo ng fake news? Sila pa naglalabas ng fake news. Ikaw ang daldal ng daldal dyan, wala ka nang pinapakitang ebidensya. Ng fake news, yung tumadaldal, nagbabalita, tas walang ebidensya. Yun ang fake news. Yung ba naman kailangan ko pa ispilingin tanda-tanda nyo ng dalawa? Ay, Macber, shoutout sa'yo. Ito, isa pa to, napakagaling na vlogger. Macber 23, shoutout. Pagpasensahan nyo na si Senator Trillanes, nakagat niya silang aso nung araw yan. Di na bakunahan. Ano yan, nakagat ng asong ulol? Ganun ba ibig sabihin mo? At maraming mga active na nagre-react negatively. Tapos nanonormalize nila, nakakalimutan nila that technically they're already committing violations of the Articles of War. No? And speaking of Articles of War, maraming mga retired na siguro hindi alam or nakalimutan na kahit retired ka, na pensyonado ka, ay covered ka ng Articles of War. No? Ganun pala yun? Covered pa rin? Nasa Presidential Decree 1638 yan, no? Nandiyan po Buhay Canada yung pangalan. Ayokong banggitin Tignan nila yan. Covered sila. I think that's section 27 or 28. Mong palabasin. Yung gawain mo, ayaw mo sa iba. Covered ka doon. At pwede kang makasuhan ng Articles of War. At ang Articles of War, malupit yan, ha? Teka muna, may tanong si Macber 23. Nasaan na yun? Pakisagot nyo nga yung tanong ni Macber 23. Nawala. Idol ko yan si Trillanes. Sana all. Ask ko lang sana sa kanya, may tililing ba yan si Trillanes or Abnoy? Ano sa tingin ninyo? Sagutin ito ng Sagutin po natin si Macber 23. Ano ba yan? May tililing or Abnoy? Grabe si Karaoke Bear. Both daw. Gemma Pasyente double. Hindi kasi minsan kaya nawawalan ng tiwala ang taong bayan. Double standard. Ginawa nyo, tas galit kayo sa mga sundalong naggaganyan. Hindi yan yung regular na courts na bibigyan ka ng kung ano-ano. Hindi yun, no? Kaya parang humihina na naman na signal ko, pambira. Ay, PLDT, babanatan na kita dito. Lagi na lang mahina ang internet natin.
Pambira, oh. Sure, may mga masasampulan dyan na mga retired generals na kahit na sabihin mo ang penalty forfeiture ng pension, aba, malaki-laki yung pension ng general ngayon. Diba? So, yan yung mga nakapag-issue na ng statements, pasensya na lang kayo kasi prima facie evidence niyo. Tapos yung iba naman, ito yung mga ginagawa nila Panelo, nila Roque, I believe, ano naman yan, inciting to sedition. Asan ang ebidensya mo? Inciting to sedition daw yung Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang pinapalaga na nga ni Tatay Digong ang mga sobra-sobra ang kanilang ginagawa sa pamilya Duterte dahil talagang kung titignan natin ay talagang pinagkakaisan nga si VP Sara Duterte at Tatay Digong ng mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan na ito na wala naman ginawa sa bansang Pilipinas kung di mangulimbat ng kaban ng bayan. Wal mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.